Okay, ang ating words of wisdom para sa lahat ng mga gustong magtrabaho bilang OFW, sa mga nag-a-apply pa lang para makapagtrabaho sa ibang bansa. Tandaan nyo, walang madali sa umpisa. Pero kapag handa ka, may darating na oportunidad, kailangan mo lang ng tiyaga, diskarte, dasal, at ikaw ay magtatagumpay. Kailangan magtiis ka, yung konting tiis, sakripisyo, ganun talaga, kailangan talaga yon. Para sa pamilya, para sa pangarap, kaya mo yan. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Huwag kang susuko. Kasi ganun talaga sa pag-a-apply pag gusto mo magtrabaho bilang OFW at gusto mo makarating sa bansa na gusto mong puntahan. Kailangan ipakita mo sa sarili mo na kaya mo yan. Dahil tiyaga lang, darating din ang tagumpay mo. Okay? Kaya sa lahat ng mga gustong magtrabaho sa ibang bansa, pagtiyagaan nyo lang. Mahabang pasensya, kailangan, katulad ng mga napag-usapan natin, yung 10 tip, kailangan, ihanda mo rin yung sarili mo. Iwasan yung magkasakit, at higit sa lahat, kailangan ay huwag mo kalimutan magdasal. Kasi kailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Hindi man tayo matanggap sa unang pag-a-apply natin, tuloy lang, huwag nating sukuan yung ating pangarap. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa mahal sa buhay, sa pamilya, sa asawa, sa anak, di ba? Yung mga ganon. Kaya kailangan, pagka ikaw naman natanggap na at nakarating ka sa ibang bansa, huwag mo rin kalilimutan yung mga hirap na pinagdaanan mo. Dahil unang-una, hindi madali ang maging OFW, maraming sakripisyo yan. Pagtitiis, pagtsatsaga, diskarte, disiplina, kailangan. Kaya wag mong kalimutan na ang mga bagay na pinagdaanan mo. Madalas, lipas gutom. Madalas, walang pera, nangungutang o nagsasanla, nagbebenta para makarating sa agency na pupuntahan, makapag-apply, pamasahe, di ba? Yung mga ganung bagay. Kaya wag nyo kalilimutan. At higit sa lahat, pasalamatan natin yung mga tao na naging bahagi ng ating tagumpay. Para sa inyo rin to. Hindi lang para sa akin. Naging bahagi kayo ng aking journey o yung paglalakbay para maabot yung pangarap na to. Kaya dapat wag natin silang kalimutan. Lagi nating pasasalamatan yung mga tao na minsan nandyan sila, gumabay sa atin at handang tumulong sa hindi man inaasahang pagkakataon. Marami tayong pwedeng maabot basta porsigido tayo, determinado, disiplina para sa responsibilidad sa pamilya, mahal sa buhay, di ba? Sa sarili, at higit sa lahat doon din sa ating kumpanya o employer na ating pupuntahan. Kaya God bless all. Good luck sa lahat, sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa. Sana ay may natutunan kayo sa video na to, yung ating pinag-usapan ngayon, yung 10 tip para sa mga nag-a-apply. Okay, good luck and God bless all. Okay, good morning sa inyong lahat. Meron nga pala akong isi-share o gustong sabihin sa inyo kung ano yung mga tip para sa mga gustong mag-apply sa abroad, yung mga gustong magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Okay, may ilang tips lang na gusto kong i-share sa inyo, yung mga interesadong mag-apply, lalo na kung ikaw ay first timer na magpupunta sa ibang bansa. Para sa iyo itong video na to. Okay? Okay, ang ating pag-uusapan ngayong araw na to ay tungkol sa pag-a-apply
yung mga gustong mag-apply sa abroad o magtrabaho sa ibang bansa. Meron akong gustong i-share sa inyo ilang tips para sa mga nag-a-apply papunta sa ibang bansa o magtrabaho bilang OFW. Handa, sigurado at tiyaga ang susi. Okay? So, umpisahan na natin para matapos natin tong 10 na pag-uusapan natin ngayong araw na to. 10 tips, okay? Okay, ang tip para sa mga nag-a-apply papunta sa ibang bansa, no? Yung maging OFW. Ito, tip number 1. Alamin muna kung may hiring ba. Bago pumunta sa agency, mag-inquire muna kung may open position ba para sa trabahong gusto mo. Okay? So, ito yung tip number 1. Alamin muna kung may hiring ba bago pumunta sa agency para iwas gastos. Maganda tong number 1 tip na to para maiwasan yung biglaang gastusin. Paano kung wala kang pera, di ba? Mangungutang ka o magbebenta o magsasanla ng gamit para lang makapunta sa agency, lalo na kung malayo yung iyong panggagalingan o malayo yung probinsya mo. Okay, so ang tip number 1, bago pumunta sa agency, mag-inquire muna kung may open position ba para sa trabahong gusto mo. Ito yung ibig sabihin na halimbawa, yung skill mo dapat match o pareho doon sa trabahong a-applyan mo. Halimbawa, ikaw ay cook. So, mag-a-apply ka bilang cook sa agency na pupuntahan mo, magtanong ka muna. Mag-inquire ka muna doon sa agency na yon kung open ba yung position na yon, o kaya kung ikaw ay gustong mag-apply bilang production operator o factory worker, kailangan yung a-applyan mo na position at yung skill mo, yung experience, dapat pareho doon sa kailangan ng agency, lalo sa edad, kung ano yung mga requirements kagaya ng passport, NBI, o kailangan pa ba ng police clearance, o yung mga ganon, yung mga requirements. Kaya importante, bago ka pumunta sa agency na a-applyan mo, dapat tanungin mo muna kung may hiring ba. Pwedeng tumawag ka or pwedeng mag-email para sigurado. Iwas problema, iwas gastos, iwas abala, di ba, yung mga ganong bagay. At higit sa lahat, malalaman natin o dapat malaman mo kung ito bang agency na to ay legit o ito ba ay may lisensya upang mag-hire ng mga empleyado papunta doon sa bansa na gusto mong puntahan. Kasi minsan may mga agency nag-hire pero illegal recruitment pala dahil walang lisensya sa DMW. So, yun ang tip number 1, no? Alamin muna yung mga importanteng bagay para hindi magkaroon ng problema sa mga darating na hakbang o proseso na sa pag-a-apply. Okay? So, ganun lang muna yung tip number 1 natin. Okay? Ang pangalawang tip natin para sa mga nag-a-apply sa ibang bansa o yun gustong magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Okay? Ito yung pangalawang tip natin. Alamin kung walk-in ba o online lang. I-check kung tumatanggap sila ng walk-in applicants o online application para hindi masayang ang biyahe at oras. Okay, so katulad nung tip number 1, alamin muna kung may hiring ba at i-check kung tumatanggap sila ng walk-in applicants. Maganda to sa tip number 2 para hindi masayang yung gastos, hindi magkaroon ng
masayang yung biyahe at oras, magkaroon ng problema, alamin muna kung pwede bang mag-walk-in o online lang yung application. Kasi kadalasan ganon. Sinasabi nila na pwede ang walk-in, minsan naman online lang yung pag-a-apply. So dapat malaman muna natin kung ano ba yung mga hiring katulad sa tip number 1 at kung ito ba ay walk-in o online lang yung pag-a-apply. Ito yung tip number 2. Kaya dapat maging handa din sa mga pwedeng ihanda ng mga requirements katulad ng passport o NBI, yung resume, picture. Ano ba yung picture? Minsan may 2x2, may 1x1, at meron ding passport size picture. So kailangan kung ano yung mga dapat ihanda, dapat naka-ready na talaga yun bago pa mag-apply sa agency. Okay, yan yung tip number 2. Alamin kung walk-in ba o online lang. I-check kung tumatanggap sila ng walk-in applicants o online application lang para hindi masayang ang biyahe at oras. Kasi lalo na kung malayo yung probinsya mo, siyempre mahal yung pamasahe, matutulog ka pa sa hotel sa Maynila o makikituloy ka sa mga kamag-anak mo. So yung abala, paano kung may trabaho ka, di ba? Mauobliga kang umabsent o mag-leave para lang makapag-apply. Ganun talaga. Kaya para sigurado, alamin muna kung walk-in ba o online lang yung application. Okay, yan yung tip number 2. Para iwas abala at iwas problema. Hindi masayang yung gastos, yung pera, yung oras. Para sigurado, kailangan nating alamin muna. Okay, tip number 2. Okay, ang pangatlong tip natin, no, para sa mga gustong mag-apply o mga nag-a-apply para maging OFW, sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa, lalo kung mga first timer, no. So ito yung tip number 3. Siguraduhin na fit ka sa ina-applyan. Basahin mabuti ang job requirements at siguraduhin pasok ang qualifications, experience at skills mo. So katulad sa nabanggit ko sa tip number 1, ganito rin sa tip number 3. Siguraduhin muna na fit ka sa trabahong ina-applyan mo. Ano ba yung mga job requirements? Yung experience at skills mo kailangan pareho, no? Katulad sa nasabi ko sa tip number 1. Kailangan pareho doon sa trabaho na gusto mong applyan. Katulad kanina, sabi ko, 'di ba, sa tip number 1, kung gusto mo magtrabahong cook or production operator o factory worker o driver, kailangan yung trabaho na a-applyan mo ay pareho doon sa requirements na iyong gustong applyan. Isa dyan yung edad. Okay? Kasi minsan yung age requirements, yan yung minsan nagiging problema. Kaya dapat malaman din natin kung anong edad ba yung kailangan, kung minsan kailangan ba nung height, kung anong height yung kailangan, yung mga ganun, mga basic. So para iwas gastos, no, katulad sa tip number 2, para hindi masayang ang biyahe at oras, kailangan dito sa tip number 3, siguraduhin na fit ka sa ina-applyan para hindi masayang ang oras at biyahe mo, para hindi masayang yung gastos, yung pera, 'di ba? Paano kung may trabaho ka, mapipilitan kang umabsent, mapipilitan kang mag-file ng leave para mag-apply lang. So para hindi ka masayangan ng panahon, lagi nating tatandaan, tip number 3, siguraduhin na fit ka sa ina-applyan. Okay? Intindihin, basahin mabuti kung ano yung mga job requirements at kung ano yung mga experience na kailangan at kung ano yung skills na kailangan din para doon sa gusto mong applyan na trabaho. Okay, yan yung tip number 3. Siguraduhin fit ka sa ina-applyan. Okay?
Okay? Ang pang-apat na tip para sa mga nag-a-apply o gustong magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Okay? So, ganito ang dapat nyo munang gawin. Ayusin ang resume batay sa trabaho. I-highlight ang skills at experience na relevant sa trabahong ina-applyan mo. Malinaw, maikli, at maayos na resume, mas malaking chance. Okay, so ibig sabihin, halimbawa, nag-apply ka ng forklift operator at meron kang 5 years experience. Tapos yung trabaho na gusto mong applyan, parehas din dun sa experience mo at yung trabaho mo. Kaya dapat i-highlight mo yung skills mo na yon. Kahit maikli lang, basta malinaw, mas malaki ang chance mo na matanggap. Okay, wag mo nang damihan na pagkahaba-haba yung mga sinasabi mo sa resume mo. Basta ang importante lang naman, yung experience mo match doon sa trabahong ina-applyan mo. Forklift operator, 5 years experience. Tapos titignan mo kung yung edad, no? Okay, yung edad fit ka ba doon sa edad na ina-applyan mo? Tapos kung ikaw ay merong other experience o other skills, katulad halimbawa marunong ka sa computer. Kasi usually ganun pagka forklift operator, ibig sabihin, ano yan, kailangan marunong kang sa computer kasi sa warehouse to sigurado. Kahit na siguro basic, basta malinaw naman yung pagkakalagay mo dun sa resume mo, o mas sigit pa doon sa alam mo sa paggamit ng computer, mas maganda. Kaya dapat yung resume mo, ayusin mo talaga yun. Dapat ito, yung experience mo, pasok na pasok sa trabahong gusto mong applyan para malaki yung chance mo na matanggap. Okay? Hindi lang ito sa forklift operator, maging sa ibang trabaho na gusto mong applyan, katulad ng production operator, factory worker, o cook, driver. Basta ayusin mo lang yung resume mo batay sa trabaho mo na experience at yung mga skills mo, lalagay mo doon. Mas maganda kung may training certificates ka, yon ilagay mo rin doon para dagdag din yun sa iyong chance na matanggap. Okay? Malinaw at maikli, okay lang. Basta importante, madali siyang maintindihan. Okay? Okay, ang ating panglimang tip para sa mga nag-a-apply o yung mga gustong magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Ito yung panglimang tip natin. Maglaan ng mahabang pasensya. Kailangan mahaba yung pasensya kasi hindi lahat ng nag-a-apply ay natatanggap agad. May proseso ang bawat agency at company. Huwag panghinaan ng loob sa mga rejection. Okay, so ang ibig sabihin nito, kailangan mahaba yung pasensya mo kasi halimbawa nag-apply ka, tapos yung gusto mong applyan, hindi ka pala qualified o hindi ka pasok sa requirements doon sa kailangan na trabaho na ina-applyan mo. So kailangan mahaba yung pasensya mo kasi ang bawat agency may mga ano yan may mga proseso, may mga qualification sila kung ano lang yung tatanggapin nila. So katulad na nga ng napag-usapan natin sa tip number 1, no? Alamin muna kung may hiring ba. Sa tip number 2, alamin kung walk-in ba o online lang. So sa tip number 3, siguraduhin na fit ka sa ina-applyan. Sa tip number 4, ayusin ang resume batay sa trabaho. Kaya dito sa tip number 5, maglaan ng bawat na mahabang pasensya. Yung bawat application mo na ipapadala online o pupunta ka sa agency,
huwag mo munang asahan na ikaw ay matatanggap agad, kasi katulad dun sa sinabi ko, no, kailangan siguraduhin na fit ka sa ina-applyan. Kailangan alamin muna kung ikaw ba ay may experience o qualified sa ina-applyan mo. Kaya kailangan, kung halimbawa pag sinabi ng agency na ikaw ay hindi qualified, hindi ka fit sa ina-applyan mo, ay huwag ka mang panghinayangan ng loob, huwag kang paghinaan ng loob mo, huwag kang agad mawawalan ng pag-asa, kasi malay mo hindi para sa iyo 'yon, o ibig sabihin ay mayroong mas higit pa doon na nakalaan para sa iyo. Kaya kailangan mahaba yung pasensya mo, kasi hindi naman ibig sabihin pag nag-apply ka, may experience ka, matatanggap ka kaagad. Hindi naman ganun yon, kasi kadalasan pag nag-apply ka, kadalasan yan minsan may mga agency mataas yung standard nila sa mga aplikante, mataas yung requirements nila o yung experience nila na kinukuha. Kailangan mahaba yung experience mo, marami kang alam, mga ganung bagay. Kaya huwag kayong panghihinaan ng loob, okay? Okay, ang pang-anim na tip natin para sa mga nag-a-apply o gustong magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Ito yung pang-anim na tip natin. Mag-apply sa 3 o higit pang agencies sa isang araw o isang lakaran. Mas maraming applications, mas maraming oportunidad. Huwag umasa sa iisang agency lang. Okay, so ayon dito sa tip number 6 natin, yung pang-anim na tip natin, kailangan pag nag-apply, hindi dapat sa isang agency lang. Kailangan mag-apply ka sa 3 o higit pa. Mas maraming a-applyan, mas malaki yung pagkakataon o malaki yung chance na matanggap. Kasi minsan, pag nag-apply ka sa isang agency lang, tapos akala natin matatanggap tayo doon dahil hindi tayo nag-apply sa iba, umasa tayo sa iisang agency lang dahil akala natin pasok na tayo doon sa requirements. Pero minsan kasi magkakaproblema. Halimbawa, yung edad, number 1 yan yung age requirements. Pasok ka sa skills o sa requirements ng experience nila, pero sa edad hindi ka pasado, so maaring yung isa sa dahilan kaya ka hindi matatanggap. Pero kung marami kang agency na a-applyan, mas malaki yung chance mo na matanggap. Kasi may mga agency na kung ano yung edad na kailangan nila, yun lang yung kinukuha nila. Hindi sila kumukuha sa overage, ayaw nila. Pero may mga agency naman kahit overage, tatanggapin pa rin nila basta pasok sa requirements nila. So ibig sabihin, depende sa agency to. Kung yung agency susunod sa kanilang requirements, kahit na overage ka, hindi ka matatanggap. Pero may mga agency na walang sinusunod na edad, kahit overage tinatanggap nila. Minsan kahit walang experience tinatanggap pa rin nila. So ibig sabihin, kahit na hindi ka qualified sa isang agency na in-applyan mo, pwede ka ring matanggap kahit na overage ka pa o wala kang experience. Depende sa agency yun. Kaya maraming agency na in-applyan, mas malaki yung chance mo na matanggap. Kaya apply lang ng apply, okay? Kaya sabi nga sa tip number 5 o yung pang-5 tip, maglaan ng mahabang pasensya. Ganun din. Kaya kailangan mahaba yung pasensya sa pag-apply. Okay? Ang ating pang-7 tip para sa mga nag-a-apply o yung mga gustong magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Okay? Ang pang-7 tip natin ay magdala ng kumpletong requirements. Resume,
Kailangan maraming kopya yung resume nyo. Valid ID, TOR o transcript of records, diploma, certificate. Ito yung mga certificate na dati yung pinasukan trabaho, NBI clearance, at iba pang mga kung anong mga kailangan. So kailangan pagka ikaw ay nag-a-apply papunta sa ibang bansa, gusto mong magtrabaho sa ibang bansa, kailangan bago ka pumunta sa agency o bago ka mag-apply, online man o walk-in, kailangan magdala ka ng kumpletong requirements mo. Kumpletuhin mo na yung mga requirements mo para ang kailangan nandun na lahat, kung ano yung kailangan ng agency na ina-applyan mo, para hindi ka na mahihirapan. Kasi minsan pag kulang yung requirements mo, tapos ang na-applyan mo ay mabilisan o urgent job hiring, so sayang, baka mahuli ka, imbis na matanggap ka, maiwan ka pa kahit na ikaw ay qualified dun sa ina-applyan mo. Kaya kailangan kompleto na yung requirements na meron ka pag nag-apply ka sa agency. Okay? So yun yung papitong tip natin. Importante doon yung meron kang maraming kopya ng resume para pag mag-apply ka sa mga iba-ibang agency, hindi ka na mahihirapan. Pasa ka lang ng pasa. Tapos ilalagay mo doon yung contact number mo, email o phone number. Kailangan hindi ka magpapalit ng phone number o email kasi malay mo tinawagan ka, tapos iba yung phone number mo o email mo, mahihirapan ka talaga, hindi ka makokontak. So mapapagod ka lang sa kahihintay, aasa ka, yung pala hindi ka naman pala makakapunta dahil tinawagan ka, hindi mo nakita yung contact sa iyo dahil nag-iba ka ng phone number o email, kaya ganun. Kaya kailangan ingatan nyo rin yung mga personal contact ninyo para kung sakali kayo nag-a-apply, hindi kayo mahihirapan. Okay? So lagi nyo ring ipa-follow up kung ano yung status ng application nyo para makita kung interesado ba kayo o kung ano na yung status, kung kayo ba'y matatanggap o hindi, di ba? Yung mga ganun. Okay, yun yung pampitong tip natin. Ang ating pangwalong tip para sa mga nag-a-apply, para sa mga gustong magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Okay, ang pangwalong tip natin ay dapat maging maayos sa pagpapakilala. Maging maayos ang pananamit, magalang sa pakikipag-usap, at ipakita ang magandang attitude o yung ugali. First impression, malaking bagay. So, yung gano'n naman talaga dapat kahit na hindi tayo nag-a-apply o nag-a-apply tayo ng trabaho, 'di ba dapat maging maayos tayo sa ating sarili. Yung maayos ang ating pagpapakilala, kailangan maayos yung pananamit pag nag-a-apply, maging magalang. Kasi minsan hindi natin alam, halimbawa pumunta tayo sa agency, hindi natin alam kung sino yung mga tao na nandoon. Malay natin ay yung isa pala doon nagtatrabaho doon sa agency na yon, HR o consultant nila, mataas yung posisyon niya, yung pala yung magi-interview. Tapos magulo tayo o malikot, maingay, madaldal o kahit ano pa yung ginagawa natin, nakikita tayo doon. Kaya imbis na tayo ay matanggap, baka hindi tayo matanggap dahil lang sa mga ganung bagay. Kaya dapat pagka mag-a-apply pa lang o pagpunta sa agency, kailangan maging maayos. Magalang, hindi lang sa mga nagtatrabaho sa agency, kundi dapat sa lahat ng mga kasama natin doon sa agency na yon, na kapwa natin aplikante. Okay? Kasi minsan, alam mo, may mga pangyayari na katulad yan, hindi naman qualified sa trabahong ina-applyan pero tahimik lang, minsan overage,
hindi sila magulo, tahimik. Basta tahimik lang sila, hindi sila maingay. Minsan may chance pa sila matanggap kasi dahil doon, kahit na hindi sila qualified, natatanggap pa rin sila. Yung mga qualified naman, minsan hindi matatanggap dahil sa magulo, maingay, mga ganun. Kaya dapat maging presentable sa lahat ng bagay, lalo na pag nag-a-apply. Okay, yan yung pang-8 tip natin. Okay, ang ating pang-9 na tip para sa mga nag-a-apply sa ibang bansa, yung mga gustong maging OFW. Ang pang-9 na tip natin, dapat maging handa sa interview, di ba? Dapat maging handa sa interview. Mag-research sa company, ihanda ang sarili sa mga posibleng tanong at ipakita ang tiwala sa sarili. Kailangan ganun naman talaga pagka interview. Ipakita mo na tiwala ka sa sarili mo, kaya mong sagutin yung mga tanong. Tapos mag-research ka. Hanapin mo kung ano yung background ng company para pagka tinanong ka kung ano yung alam mo dun sa company na ina-applyan mo, yung gusto mong pasukan na trabaho, yung mga ganon, dapat alam mo yun. Yung mga basic, halimbawa, yung bansa na pupuntahan mo, dapat kahit paano may alam ka konti, kahit konti lang. Tapos ipakita mong tiwala ka sa sarili mo na kaya mong masagot lahat yung mga itatanong sa iyo, na hindi mo kailangan na ipakita yung ikaw ay natataranta. Kailangan kalma ka lang, relax ka lang, huwag ka magtatanong kung hindi ka sinasabihan na kung may tanong ka. Hayaan mo sila magtanong sa iyo bago ka magtanong. Pag tinanong ka nila na kung may gusto kang itanong, yun saka ka pala magtatanong. Okay? Ganun yung pagka sa interview, kailangan handa ka. Ito man ay online interview or ito yung nasa agency na physical interview, yung kaharap mo yung employer o yung agency. Minsan ganun eh. Kailangan magaling kang sumagot. Huwag kang sasagot na maiksi lang. Pag sinabi na tinanong ka kung ano yung experience mo, kung ano yung dati mong trabaho, kailangan habaan mo yung tanong, yung sagot mo, habaan mo yung sagot. Kasi mas mahaba yung sagot mo, detalyado, mas malinaw, mas maganda, mas may tsansa na ikaw ay matanggap. Okay? Yan yung ating tip. Maging handa sa interview, pang-9 na tip yan. Okay? Okay, ang ating pang-10 tip para sa mga nag-a-apply, yung mga gustong magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Ang pang-10 tip natin ay kailangan tuloy-tuloy lang, huwag sumuko. Ang tamang trabaho para sa iyo ay darating sa tamang panahon. Patuloy lang sa pag-a-apply at pag-improve sa sarili. Okay? So, huwag mawalan ng pag-asa. Halimbawa, nag-apply ka at hindi ka natanggap, maaaring ang trabaho na yon ay hindi para sa iyo. Maaaring kulang ka sa experience, kulang ka sa kaalaman sa trabaho na ina-applyan mo, at kailangan mo pang i-improve yung sarili mo. Kailangan ihanda mo yung sarili mo para sa susunod na mag-a-apply ka, alam mo na. At yung mga experience na nakita mo doon, yung mga requirements na kailangan mong ihanda, ayun, ready ka na sa susunod mo na pag-apply. Kaya huwag kang susuko. Ang pinakamaganda dyan, ingatan mo yung sarili mo. Kasi minsan, nag-apply ka o nag-apply tayo, tapos hindi naman pala tayo natanggap. Kahit kayo ay qualified, may experience tayo, hindi pa rin tayo natanggap kasi bagsak tayo sa medical. So yun yung ibig sabihin na kailangan ihanda mo yung sarili mo, i-improve mo pa. Kasi minsan sa medical, maraming bumabagsak talaga dyan kahit na qualified yung aplikante o talagang pasok dun sa requirements na kailangan ng agency o ng employer. Kaya kailangan wag nating kalimutan yung ating sarili na ingatan. Ilayo natin yung ating sarili na magkasakit.
Kasi pag nag-a-apply ka sa ibang bansa, kailangan physically fit, mentally fit. Alam mo na, ang trabaho sa ibang bansa napakahirap. Mahirap maging OFW, malayo sa pamilya, sa mga mahal sa buhay. Pag nagkasakit ka, ikaw yung gagamot sa sarili mo, magbabantay sa sarili mo, magluluto ka para sa sarili mo. Kasi mga kasama mo sa trabaho, may mga trabaho din yon na dapat nilang asikasuhin, na dapat nilang unahing intindihin. Pero ganun pa man, dapat tuloy lang sa pangarap, sa pag-abot ng pangarap. Huwag susuko. Maraming hindi natatanggap sa unang pag-a-apply, lalo yung first time OFW dahil kulang sa experience. Pero marami ring sa kanila ay nagtuloy-tuloy para makapagtrabaho na rin sa ibang bansa. Kaya huwag kayong susuko. Okay, yan yung ating pang-10 tip para sa mga nag-a-apply na gusto magtrabaho sa ibang bansa bilang OFW. Ihanda yung sarili, i-improve yung sarili, ihanda yung requirements. Kailangan lahat ng dapat ihanda. Kailangan ready ka talaga. Ingatan yung sarili at maging maayos yung pag-a-apply mo pagka alam mo na yung mga susunod na proseso. Okay? Good luck na lang sa inyong lahat.